Isang magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Binibining Rosenda Sanchez, isang mag-aaral ng Batsilyer ng Sekundaryang Edukasyon ni Diyos sa Pilipino mula sa St. Michael's College of Laguna. Tatalakayin ko ngayon ang tungkol sa mga pagbabagong morpoponemiko. Ang pagbabagong morpoponemiko. Ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa anumang pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran. Ang mga katabing tunog ang dahilan ng pagbabagong anyo ng isang morpema. Isang uri ng pagbabagong morpoponemiko ang asimilasyon. Ito'y tumutukoy sa pagbabagong nagaganap sa isang morpema dahil sa impluwensya ng mga katabing tunog. Kabilang dito ang mga panlaping nagtatapos sa nang tulad ng sing, pang, at mang na nagkakaroon ng allomorph. May dalawang uri ng asimilasyon. Isang uri ng asimilasyon ang asimilasyong parsyal. Tinatawag din itong asimilasyong di ganap. Ito ang mga pagbabagong nagaganap sa pinal na morpemang NG na nagiging nga o ma dahil sa punto ng artikulasyon o dahil sa sumusunod na tunog. Ilang halimbawa nito ang mga sumusunod. Pang plus bakod na nagiging pam plus bakod na sa kabuuan ay pambakod. Sing plus tangkad na nagiging sin plus tangkad na sa kabuuan ay sintangkad. Ang isa pang uri ng asimilasyon ay ang asimilasyong ganap. Dito may nagaganap pang pagbabago sa salita maliban sa allomorph nito. Kadalasan, naaalis ang unang titik ng salitang ugat upang lalong madulas ang pagbigkas ng mga salita. Ilang halimbawa nito ang mga sumusunod. Pang plus talo na nagiging pantalo at sa kabuuan ay nagiging panalo. Mang plus salamin na nagiging mansalamin at sa kabuuan ay nagiging manalamin. Ang ikalawang uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ang pagkakaltas o pagkawala ng ponema. Sa pagbabagong ito, may nawawalang isang ponema o morpema sa isang salita. Maaaring mangyari ito sa unahan o gitna ng salita. Halimbawa, takip plus an nagiging takipan. Nasa kabuuan ay nagiging takpan. Bukas plus an na nagiging bukasan. Nasa kabuuan ay nagiging buksan. Ang ikatlong uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ang paglilipat o metathesis. Ito ang paglilipat ng lugar o posisyon ng isang ponema sa isang morpema. Kadalasan, kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa l o ya at ginigitlapian ng in, nagpapalit ang posisyon ng i at na, kaya nagiging ni. Narito ang ilang halimbawa. Yakap plus in nagiging yinakap, na sa kabuuan ay nagiging niyakap. Yaya plus in na nagiging yinaya, na sa kabuuan ay nagiging niyaya. Ang ikaapat na uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ang paglilipat ng diin. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag naililipat ang diin ng morpema at ito ay nilapian. Halimbawa, linis plus an nagiging linisan. Kain plus an nagiging kainan. Ang ikalimang uri ng pagbabagong morpoponemiko ay ang pagdaragdag o reduplikasyon. Ang ibang tawag dito ay pagsusudlong ng isa pang morpema sa hulihan ng salitang ugat o hulapi kahit mayroon ng dating hulapi ang salitang ugat. Nangyayari rin ito sa pag-uulit ng salitang ugat. Ilang halimbawa nito ang mga sumusunod. Totoo plus han
nagiging totohan, na kung daragdagan pa ng hulaping in ay magiging totohanin. Alala plus han na nagiging alalahan, na kung daragdagan pa ng hulaping in ay magiging alalahanin. At para sa ika-anim at huling uri ng pagbabagong morpoponemiko, ito ay ang pag-aangkop o reduksyon. Nangyayari ang pagbabagong ito kapag pinagsama ang dalawang salita upang makabuo ng isang bagong salita o kaya'y nangyayari ito sa pamamagitan ng pagpapaikli ng salita kaysa sa orihinal. Halimbawa, tingnan plus no, nagiging amo. Wika plus ko, nagiging kako. At dito nagtatapos ang aking pagtalakay ukol sa mga pagbabagong morpoponemiko. Maraming salamat sa pakikinig sa recorded lecture na ito. Naway nagkaroon kayo ng wastong pagkatuto sa araling ito ukol sa pagbabagong morpoponemiko. Paalam at hanggang sa muli.